Yo, what's up mga master? Mark Music here. May maganda tayong topic ngayon mga master. Ito ay tungkol sa usaping meron nga bang E sharp, B sharp, F flat, at C flat? Big deal ba to? Gaano nga ba to kaimportante? Himay-himayin natin itong mga master para maintindihan nyo itong mga master yung tinatawag na. Pero bago ang lahat, magbibigay muna ako ng disclaimer. Di po ako professional na gitarista. Nagtuturo lang po ako base sa alam ko, sa sarili kong research, experience. Nasa sa inyo na to kung susundin nyo o hindi yung mga itinuturo ko. Let's go! Yun, actually mga master, may ginawa na ako dating video yan mga master yan. At ito ay i-update ko ngayon ito mga master kasi marami pa rin ang nagko-comment sa akin, nagtatanong kung paano nga ba nangyari na merong E sharp, B sharp, F flat, at C flat. Yan. Bakit merong ganun? May nakikita tayo na may nagsasabi na may ganun. At meron ding nagsasabi na walang ganun. At isa na ako doon mga master. Dati sa luma kong video, meron akong tutorial about dito mga master na usapin na to mga master. Kaya i-update ko yung sarili kong mga master kasi nung time na yon is hindi ko lubusang naunawaan na meron pala talagang E sharp, F flat, B sharp, at C flat. Kumbaga, hindi pa ganun kalalim yung naabot ko sa music. Kumbaga, yung sa isip ko, hindi ko pa yun ma-construct. At sa video na yun mga master, naging curious ako mga master kasi marami ang nagsasabi na meron talagang E sharp, B sharp, C flat, F flat. At ito, uulitin ko mga master, ito ay update tutorial ngayon mga master kasi lubos ko nang naunawaan ngayon mga master. At ito ay isi-share ko sa inyo mga master na meron pala talagang A sharp, B sharp, C flat, at F flat. At ito ay isusulat natin ito mga master, i-bring down natin ito mga master para lubusan yung maunawaan ito mga master. Ito na mga master, isusulat ko na dito mga master para maunawaan nyo ito mga master kung bakit nagkakaroon ng A sharp, F flat, B sharp, at C flat. Pero ito muna yung kailangan nating malaman mga master na merong tinatawag na musical alphabet. At yung musical alphabet is binubuo yan ng 12 na mga nota. Walang din yan sa nag-aaral tayo dati mga master na meron tayong minimemorize na A to Z o yung alphabet natin. Isusulat ko yung musical alphabet mga master. Yan, 12 lang yan sila mga master. Ito baka malilito kayo dito mga master. Bakit may mga ganitong doble yan? Bilugan ko mga master. A sharp at B flat. Yan is parihong nota lang yan mga master. Kumbaga itong mga ito is isa lang yung tunog nila. Sila kumbaga yung itim sa ating piano. Yan. Ganito yan magbasa ng musical alphabet mga master. A sharp, B, C, C sharp, D, D sharp, E, F, F sharp, G, G sharp. Dahil ang basa ko is paabante, kumbaga sa ating piano, pag yung attack natin is pag ganun, paabante, ginagamit natin yung term na sharp. Or sa ating mga gitara, pag galing tayo sa low frets, papuntang high frets o mga maliliit na mga frets, is sharp yung gagamitin natin. At pag paatras na naman tayo, kailangan nating i-memorize at sanayin na gumamit tayo ng flat tuwing aatras tayo. So pag paatras tayo is meron tayong A flat, G, G flat, F, E, E flat, D, D flat, C, B, B flat, A. Yan. Ganun yung pagbasa mga master. Magagamit nyo to yung strategy na to mga master. Pag mag-memorize kayo ng fretboard nyo mga master sa gitara, madali nyo na lang yan matuklasan. At yung nakikita natin sa mga gitara na yung fretboard sobrang haba, ang daming mga frets, 12 lang yan mga master, nagkakaroon lang yan ng octave mga master. So, meron tayong code na video doon mga master. Sana mapanood nyo yun mga master, yung tinatawag na fretboard mastery. Pero itong ating musical alphabet mga master is
i-keep intact nyo yan sa isip nyo mga master. Kasi meron niyang kinalaman mga master kung paano nakuha na nagkakaroon ito ng E sharp, ito nagkaroon ng F flat, ito nagkaroon ng B sharp, at ito nagkaroon ng C flat. Yan, kasi merong kinalaman ito mga master. Pababawin muna natin mga master. Meron tayong tinatawag na family chords, at as a beginners, alam natin yung mga family chords. Example lang ako mga master, family chords ng C. Yan. So, family chords ng C is meron siyang C, D minor, E minor, F major, G major, A minor, at B diminished. Yan yung sign ng diminished mga master. So, kung napapansin nyo mga master, galing sa C, D. Yan. Nandito lang yan din sa ating musical alphabet na hindi siya pwede na pag galing ka sa C is ang pupuntahan mo is A. Hindi. Kumbaga, ang susunod sa kanya A. Or galing tayo sa E, yung susunod sa kanya dapat is B. Hindi pwede. So, kaya na-construct or nabuo yung ating family chords na ganito yung pagka-arrange. Hindi siya pwedeng C tapos G dito, tapos F, yan. Hindi siya pwede kasi ang tawag na nun is chord progression na yun. Yung nakikita natin sa mga kanta na meron tayong C, tapos A minor, F, G, yun ganun. Nirarandom dito yung pabilang sa family chords. Ibang usapan yun. Ang tawag doon is chord progression. Kumbaga, kukuha ka dito ng mga 4 na chords or 5 chords para makapag-construct ka ng kanta. Yan siya mga master. Sana clear sa inyo yan mga master. Bigay pa ako ng isang example. Family chords tayo ng F. Meron tayong so, kung napapansin nyo mga master, meron tayong bago dito sa grupo. Kumbaga, may flat na tayo dito. Yan. Bakit flat yung ginamit dito, hindi A sharp? Pareho lang din naman sila. Ito na mga master yung sagot. Kung bakit B flat yung nilagay dito mga master. Kasi, ang musical alphabet natin, or yung alphabet natin sa school, diba pag mag-memorize tayo ng alphabet sa school, A, B, C, D, E, F, G, diba? Hindi siya pwedeng A, B, B, C, D, E, E, F, G, G. Hindi siya pwedeng magdoble. Nagigets nyo mga master? Hindi siya pwedeng magdoble kasi parang nauulit yung ating nota na A. Example, isusulat ko sa baba ito, yung gagamitin natin yung A sharp. O ito mga master, sinulat ko dito sa baba, A sharp yung ginamit ko. So pagbabasahin natin siya into alphabet, so ang mangyayari parang ito, tatanggalin natin ito master para hindi kayo malito. Tatanggalin nyo yung mga signs dyan, yung sharp, ito yung minor sign, ito yung sharp, ito yung minor sign, saka yung diminish. Tanggalin nyo yan sa isip nyo. Kumbaga nota, kasi alphabet yung babasahin natin. So, pag binasa natin yan sa alphabet, magiging ganito. F, G, A, A, C, D, E. Yan. Unlike dito sa isa, sa taas, yung family chords na din dito sa taas, na pag binasa natin to into alphabet, so meron tayong F, G, A, B, C, D, E. Perfect, di ba mga master? So, pagdating naman dito, bakit ginamit natin dito is imbis na B flat, ginawa natin sharp. So, nagkakaroon ng parang off siya pag titignan. Dumoble yung A natin sa ating alphabet. Sana clear sa inyo yan mga master. Yan. Nota na yung gagawin natin mga master. Scale na. Ito kanina mga master is family chords lang ito. Family chords. So, ngayon is nota. Ngayon, magbibigay ako ng major scale. Kasi actually, yung family chords natin is nakabase yan sa major scale. Sample lang natin yung ating family chords ng C. Is, ganun din yung Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do. Yan din yan siya. So, major scale lahat. Itong point na to,
major scale lahat ito mga master. So, sa ating C, gagawin natin siyang major scale ng C sharp. Yan. Dahil gagamitin na natin yung C sharp, so ang mangyayari sa kanya, sa nota is C sharp, D sharp, ito na mga master, yung hinaantay nyo, E sharp, kung napapansin nyo mga master, nandito lumitaw na yung ating A sharp at ating B sharp. Kung hindi natin gagamitin yan, yung ating E sharp, di ba ang sunod niyan is F. So ang mangyayari, ganito ang kalalabasan niya sa notation mga master. So ganito yung mangyayari sa kanya. Yan. Kung napapansin nyo yan mga master, ganyan yung mangyayari sa kanya. So, dumoble yung ating C at dumoble rin yung ating F. Kung babasahin natin yan siya sa alphabet, parang ganito na siya. C, D, F, F, G, E, C. Yan. Naging C to kasi yung equivalent ng ating B sharp is C. Yan. Pareho lang yan sila ng tone na parang dito rin sa ating example kanina sa taas. Actually mga master, inharmonic sila. Pareho lang yan sila na tunog, yung notes na yan. Pero doon lang magkakaroon ng komplikado pag babasahin na siya natin into notes. Kumbaga notation na kasi ito mga master. Yan. Gaya nga sinabi ko kanina mga master, ang ating alphabet is hindi yan mauulit. Kaya lalabas talaga yung ating A sharp. Yan. At lalabas yung ating B sharp. Kasi pag babasahin natin yan, buo yung ating alphabet. So meron siyang C, D, E, F, G, A, B. Pero yung dito, babasahin natin siya, C, D, F, F, yan. May na-missing tayo na isang alphabet. G, A, C, C. Yan. Dalawa na yung ating C. So, parang off siya pag babasahin natin pag notation. Yan. Ito, may isa pa akong example mga master. So, yung ating G major scale mga master. G, A, B, C, D, E, F sharp. Yan yung ating G major scale. Ngayon, paano pag G flat na yung ating gawin? So, pag gawin nating G flat major scale is ganito siya. So, yung A magiging A flat. Yung B natin, siyempre magiging B flat. Yung C natin maging C flat. D, D flat. E, E flat. At yung ating F is kasi F sharp siya, so babalik siya sa F. Yan. So ito na naman yung tanong, bakit meron na naman tayong C flat? Yan. So ganito yan mangyayari mga master. Kung ilalagay natin yan B, kasi di ba yung alam naman natin na yung susunod o yung sinundan ng ating C is B. Kumbaga sa keyboard magkadikit yan sila. So ang mangyayari sa atin mga master, kung ganito yung isusulat ko mga master, B flat, tapos ito B, yan, o D flat, E flat, F. Yung ating G major scale is meron siyang, pag binasa natin siya sa notation, alphabet, so meron tayong G, A, B, C, D, E, F sharp. Yan, ganyan siya, ganyan. So, ginawa na nating flat, so ito mag-atras siya. So, G flat, A flat, B flat, C flat, D flat, E flat, F. Yan.
Kasi hindi naman natin pwedeng tawagin yan na F sharp flat. Yan. So, babalik lang siya sa F. Yan. Bakit C flat yung nilagay ko dito imbis na B? Kasi pag babasahin natin siya mga master into alphabet sa ating musical alphabets, ganito siya. G, yan. So, tatanggalin muna natin yung mga signs dyan. So, G, A, B, B, yan. Dumoble na naman tayo dito. Yan. Same dito sa ating kanina. Yan. So, B, B, D, E, F. Ganon yung kalalabasan niya. So, pagbabasahin to is op. So, ito naman master, yung tanong, paano natin ilagay yung ating E sharp dito sa ating gitara or B sharp, C flat at F flat? Yan. So, kanina mga master, meron akong binanggit na inharmonics mga master. Yung inharmonics na yan mga master is, yan yung kumbaga sa keyboard natin na yung itim na siya yung D sharp at C flat is same. Yan. Example, dito tayo sa D flat. Ito, D flat. Meron tayo sa ating A string, 4th fret. Nandito yung ating D flat. At dyan din yung ating C sharp. Yan. Kasi pag dito tayo babase, ito yung reference natin na chord C. Pag sinabing C sharp is umabante tayo. So, C sharp. Ngayon, pag reference naman natin is D, pag sabi namang D flat, so atras tayo. So, D flat. Same lang sila ng tunog ng ating C sharp at D flat. Inharmonics sila. As a beginners, alam natin yun. Yan, lagi nating nadadaanan yung mga chords na yun. Yung C sharp, D flat, di ba? So, ang A sharp mga master is simply mag-E ka dito, E. So, yung susunod sa kanya is E sharp. Yan. Or yung kilala natin na F. Yan yung kanyang inharmonic. Kumbaga, yung exact na tunog niya, inharmonic. Yan. Pero medyo off yung dating mga master, di ba? Siyempre, tayo as beginners, paano nangyari? E sharp yan, F naman yan. Yan. Yan kasi yung ating E sharp, F flat, is hindi kasi natin sila nakikita literal sa ating mga instruments. Tama, meron tayong A sharp, meron tayong F flat, meron tayong B sharp, meron tayong C flat. Pero hindi sila nag-i-exist dito sa physical natin na mga instruments. Kasi, example, beginners tayo, pag maglagay ako nito F. So, magkakagulo-gulo yung isip natin pag meron talagang magpumilit na ito ay E sharp, di ba? Ganun yan siya mga master. Kanina mga master sa ating example na yung ating C sharp at T flat is same. Yan. Pero ito kasi understandable na rin kasi ito kasi meron tayong mga reference na mga chords. Example natin na kaninang reference, galing tayo sa C, C sharp. Pag galing tayo sa D, D, D flat. Ito naman is magkakaroon kasi siya ng parang conflict sa atin as beginners kung talagang tutuunan natin ng pansin itong mga ganito. Kasi kumbaga hindi mo muna yan siya dapat problemahin kung mayroong ganun dapat o wala. So kumbaga later on habang lumalalim na tayo sa music or sa alam natin dito sa pagigitara, tutuklas tayo ng mga bagay. Malalaman na natin yan, kumbaga na meron pala talagang ganun. Pag halimbawa magsusulat na kayo ng kanta or malay natin sa makapanood ng video na to, merong 10 years from now, isang sikat na pala na manunulat. So ngayon niya lang malalaman na, ay ganyan na pala yung nota. Ito pala ang tinutukoy na meron palang A sharp, B sharp. Yan. Hindi siya nag-i-exist pag dito na natin i-apply sa ating mga instrument. Yan. Kasi alam natin na dito na pag magbabar chords ako sa first fret, ganyan. F talaga yan. F yung chords na yan. At hindi siya magiging E sharp. Yan. Kumbaga, dahil tayo sa E, E sharp. Yan. At pag ito, pag maglagay ako ng E, tapos tawagin kong F flat, so, talagang malilito na naman tayo niyan, di ba? So, sa physical kasi, hindi natin yan nakikita.
Pero kung notation na, yon gaya ng sinabi ko kanina, ito, yung sinulat natin. Pag ito na ang topic, kumbaga more on computation na, lalalim na yung ano sa theory, maunawaan mo na merong ganito. At kayo lang din magkakaintindihan yan. Kumbaga, kung alam yung ganitong theory, yes, why not? Tatawagin ko itong E-sharp. So, magigets na rin yun ng ganon din yung abot niya doon sa theory. Abot dito. Pero tayong mga beginners, yan ito master, tayong mga beginners, hindi natin talaga yun makikita. Kumbaga, ghost notes sa atin o ghost chords na talagang hindi nag-i-exist kumbaga sa real world, kumbaga dito sa reality. Kumbaga doon lang yan sa ibang party na. Yan. I-mention ko dito mga master, kung gusto nyo talagang laliman pa ang about dito sa topic na ganito mga master, is inanyayahan ko kayo mga master, panoorin nyo yung video ni Sir Perp Di Castro about dito mga master sa topic natin ngayon mga master. Ito yun mga master. Yan. Dahil napakalaki ng natulong sa video na yan dito sa ating topic na ito mga master, para naintindihan ko, naunawaan ko na meron pala talagang ganitong mga chords or mga nota. Yan. So hanggang dito lang sa video natin na ito mga master. So this is Mark Music. God bless you all. Peace out.